Siya nga gikan sa langit, labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe nagmatuod nga matinud-anon ang Diyos. Kay ang gisugo sa Diyos nagsulti sa mga pulong sa Diyos. Og sa walay sukod, ang Diyos naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak. Og itugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua kaligutgutan siya sa Diyos hangtod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Halig manlingkod, maayong hapon natong tanan. Sa atong Ebanghelyo karon, ang si Saint John Chrysostom ningon siya, they did not say we will obey, but we must obey God rather than men. Sa first reading ning insight, bantay mo sa first reading, ngingig na kayong mga apostoles, wala na jud sila mahadlok o lang basahon. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labang hukmanan o gisukit-sukit sila sa pangaulong pari. Mingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan nining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem. Og buot ninyo ipaila na kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus. Human ninyo siya patya pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Ug ibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo. Ingon ang pangulo ug manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami ni ining mga butanga. Ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinugtanon kaniya. Sa pagkanugog niini sa mga sakop sa labang hukmanan, nangasuko sila. Pag-ayo, buot nilang ipapatay ang mga apostoles. So, muna ang first reading. Matod pa ni St. John Chrysostom, they did not say we will obey, but we must obey God rather than men. So, muna ang nindot kaayo nga pamalandungan nato. Ginausab jud ang disposisyon sa mga apostoles. The disposition of the apostle being full of fear, puno sa takot. Ngayon, wala na silang takot. No? This is not optional. It is a divine necessity. No? It is a divine necessity. Kailangan ituro natin ang katotohanan. At hindi na tayo dapat matakot because Jesus is risen. The apostles show holy boldness, not rebellion. Di ba? No? Iba yung rebellion. No? Hindi namin ma-obey sa authority. No? Holy boldness. Di ba? Talawan kayo sila. Say, ngunana sa dito kinabuhi, mutago ta. Kanabi itong puno na tas kahadlok, puno na tas kabalaka, puno na tas sa kaguol. No? Muna mutago na ta. Sama sa mga apostoles. Pero dinhi, nindot kaayo. The apostles show holy boldness, not rebellion. True obedience is rooted in truth, not in fear. Namatod pa ni St. Augustine pod, when earthly authorities command what is contrary to God, they are not to be obeyed. So kung ba contradiction na ang balaod sa LGU ug sa balaod sa Dios, we must follow the law of God, not the law of men, because legitimate authority must be respected. Yung LGU ating irespeto, but God's law is supreme.
Absolute. Disobedience becomes a moral duty when truth is at stake. So pwede ra mag-disobey ka. No? Kung ma-at stake na ang moral duty when truth is at stake. No? So, itong nangyari ni Pope Leo the 14th, no? Conflict sila ni Donald Trump. No? Pero hindi naman ako politiko. Nagstand ang Santo Papa sa aral ni Kristo. Blessed are the peacemaker because they are considered the children of God. No? So hindi natin maro po ng Iran kaya nagtukod po military base dool sa eskwelahan. Nahimong human shield ang mga innocent. No? Kini butangan na to ning military base na to, libutan na to, mga eskwelahan sa mga bata. Kanya, daghan po kay kabuang ng Iran, no? Mga terorista, no? Ipampatay ang mga Kristiyano, po na side ni Donald Trump. Pero ang point po ni Pope Leo, ayaw i-appeal ni maro kay ng mga Iranian. No? Imagine na ka human shield. Nahimong human shield ang mga bata in town. Nga, tuan nag-eskwela sa kilid sa ilang military base. Yung 167 man sa kabata ang namatay. No, grabe no, naghana no. No. Inya ang missile sa USA may nakaigo mo nang nag-react in town ng Santo Papa. No. Ayan ay appeal ng mga inosente. No. Kaya I'm speaking from I am the voice of the voiceless. Managi ang point ni Pope Leo nga bugat jud kaayo. Si Saint Bede the Venerable ingon siya, they were witnesses not only in words but in deeds and suffering. So dili lang witness ang mga apostoles sa pulong kundi sa buhat ug sa mga pag-antos. So, muna challenge na to, kay daghan man mo atras na to kung doon na pag-antos. Daghan nang mulaylo na to kung doon na mga trials. Daghan nang di mo sunod ni Kristo kung doon na dagko kaayong mga suliran. Daghang mga balatian, daghang mga oppression. Munang be inspired with the apostles. So, muna usas mga lig-on nga proof nga nabanhaw ang Ginoo kay nausab ang disposisyon sa mga apostoles. Masina ka, isog na kay Pedro talawan mo kini, no? Isog kayo dire, no? Ang sa gisulting Pedro dire, isog na kayo. Ningon gud ang authority. Di ba gididaan mo na mo? Kami na niyo yung gimahay. Isog kay Pedro. Si Pedro, gubang mga apostoles mitubag. Kinahanglan sundo na mo ang Diyos, dili ang mga tao. Ang Diyos sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Jesus. Human ninyo siya patya. Isog kayo. Human ninyo siya patya. Wala na kahadlok. Holy boldness, no? Not rebellion. Diba? Tinuod man ito yung gisulti. Unya bayaw siya sa Diyos ngadto sa iyang tuo. Ingon nga pangulo o banluluwas. Aron paghatag sa katawan sa Israel o higayon sa paghinulsol. O sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami nining mga butanga. Ingon man ang Espiritu Santo. Nga mao ang gasa. O naman ang Pentecost ini. Okay, chapter 5 naman. No? Gasa sa Diyos di atong nagmasinugtanon kaniya. So na sila mahadlok. Una nga kung atong pamlandungan ang resurrection jud ni Kristo mo'y naka-inspire nila. So kining reality nga nabanhaw karon kay kuan pa maron Easter resurrection. Sunod Domingo ang atong celebration. Muda ba ni ang pagbayaw ni Kristo sa langit? Pagpikas-pikas sa tinapay pa, no? Sa Domingo, Eucharist na po, no? So makita nato nga kitang ni sunod ni Jesus ay namo kahadlok sa inyong gikadlukan. Ay nang mo kabalaka sa inyong gikabalakan. Increase your faith, increase your trust, increase your confidence, increase everything to the Lord.
Kay mauna, ang source sa to inspiration mo ng ingon San Pablo, kung wala pa banhawan si Kristo, kawang ang tanan. Kawang akong pagka-apostol, kawang akong pagkapari, kawang ang akong pagwali sa maayong balita. Pero tungod kinabanhaw man si Kristo, meaningful ang tanan. Yan ako'y nabasahan ron nindot kayo ningon dito nga ang buhat, ang pagbuhat nga way gugma, stress kuno na. Bisag unsa kunong buhat nga way gugma, stress. Pero ang buhat nga dunay gugma, passion. Di siya stress. Kapuyan ba ka na, Brad? Suwa, passionin ako. Unay kalainan, let us put love in everything we do. And by doing it, we embrace the passion. We become passionate now. We could not complain, blame anyone, but we become passionate in everything. Amen?